Okay, so for today, we will be discussing solving quadratic inequality in one variable. So, example number 1, solve for x squared plus 4x minus 5 less than 0. Less than 0. So, ang step 1 natin dito, class, ang laging step 1 natin is to equate to 0. Equate this inequality to 0. So, kukunin mo lang yung inequality na x squared plus 4x minus 5. Then, ito, imbis na less than, gagawin mong equal 0. Then, yan na yung step 1. Then, step 2 naman, class, is to factor. So, kailangan mo i-factor itong given equation na to, itong given quadratic equation. So, since ang numerical coefficient lang ng x squared ay 1, madali lang mag-factor niyan. So, you will have two sets of parentheses, yan. So, tig isang x yan. Then, kunin mo yung constant mo, yung negative 5. Ano yung mga numbers, pag minultiply mo, magiging negative 5. So, para maging negative ang sagot sa multiplication ng integers, dapat isang positive tapos isang negative. So, pwedeng 5 times negative 1. Pwede rin namang negative 5 times positive 1. Diba? 5 times negative 1, negative 5. Negative 5 times 1, negative 5 pa rin. Pero alin dyan, yung pag inad mo, ang lalabas na sagot, itong nasa gitna. So, yung second term. So, dapat positive 4. So, itong, tingnan natin to. What is 5 plus negative 1? Pag nag-a-add ka na magkaibang sign, isang positive, isang negative, tandaan, kunin ang sign na mas malaking number. Anong mas malaki? 5 o 1? 5. Anong sign ng 5? Positive. So, therefore, positive ang sagot. Then, isusubtract mo. 5 minus 1 is 4. So, nakuha na agad natin yung positive 4 na gusto natin. So, ngayon, ilalagay mo na yan dito. Pwedeng ilagay mo dito ay positive 5, tapos yung isa ay negative 1. Okay? Pwede rin magkabaliktad dyan, class. Pwedeng x minus 1 tas x plus 5 nandito. Kahit magkabaliktad dyan, okay lang yan. Then equals 0. So therefore, these are your factors. Ngayon, step 3 na tayo. Sa step 3, kukunin naman natin yung critical points. So, madali lang din yan, class. Kasi yung factor mo dito, x plus 5, i-equate mo lang sa 0. Then, kukunin mo ulit yung isang factor mo, x minus 1, equate to 0. Then by APE, ano nga ulit ang APE? Addition, property of equality. So, itong positive 5 magiging negative 5. And itong negative 1 by APE magiging positive 1. So, therefore, these are your critical points. Then, step 4 natin, ito na yung sign test natin. Dito sa sign test, gagawa muna tayo ng mga interval using the number line. So, pag sinabing number line, ito yung class. May 0, then sa right, positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5, and kaya may arrow yan, ibig sabihin to positive infinity. Then, sa papuntang left naman, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, and then may arrow dito kasi papunta na tayong negative infinity. Okay? Ngayon, class, yung critical points natin is negative 5 and positive 1. Tandaan nyo lagi, kapag ang given dito ay less than lang or greater than lang, walang equal na nakalagay dito sa baba, walang shade yung gagamitin natin na circle dito. So, saan yung negative 5? So, ang negative 5 natin ay dito. Yan. So, lalagyan natin ng circle pero walang shade. Tapos, itong positive 1 dito, circle din, walang shade. Kasi wala namang equal doon. Okay? Ngayon class, sa paglalagay natin dito, nahati na natin yung number line into 3 parts. Yung unang part, mula dito sa negative 5, papunta dito sa negative infinity. So, kapag nilagay mo yan sa notation, sa interval notation, magiging x is pag nilagay mo yan sa intervals, magiging x is less than, ano yung number na nandyan? Negative 5. Ma'am, bakit less than? Kasi diba yung mga numbers na nandito sa negative infinity, mas mababa sa negative 5. So, yung isa pang hati dito, yung isa pang division dyan,
papunta naman dito. Mula dito sa negative 1, papunta sa positive infinity. So, ibig sabihin, hindi yan negative 1, positive 1. Mula sa positive 1, papunta sa positive infinity. So, ano yung mga numbers na yun? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kung ilalagay natin dito, magiging x is greater than 1. So, again, x is less than negative 5 kasi mas mababa. X is greater than 1 kasi pataas ng pataas. Ma'am, paano itong nasa gitna? Di ba may boundary na siya mula negative 5 hanggang positive 1. So, pag nilagay mo yan class sa notation, so magiging x is greater than negative 5 but less than 1. So, ito yung magiging boundary niya. Magiging niya, kasi x is greater than negative 5. Mas mataas sa negative 5, pero mas mababa sa positive 1. So, ito yung tinutukoy niyan. Itong part na to. Itong gitna. Kapag x is less than negative 5, ito yung tinutukoy na part. Pag x is greater than 1, ito yung tinutukoy na part. So, galing dito class, galing dito, kukuha ngayon tayo ng test points. Yung mga test points natin, halimbawa, x is less than negative 5. So, ano yung mga numbers na mas mababa sa negative 5? So, pwedeng negative 6, negative 7, negative 8, negative 9, negative 10. Pero parang malapit lang, negative 6. So, what if x is equal to negative 6? Then, kukunin mo yung original na inequality mo. X squared plus 4x minus 5 less than 0. Then, you will substitute negative x sa bawat x. So, negative 6 sa bawat x. So, this will become negative 6 squared plus 4 times negative 6 minus 5 less than 0. Nakita nyo class? Yung x natin, nag-substitute tayo ng negative 6. Saan galing yung negative 6? Yung number na less than negative 5. So, negative 6 times negative 6, that will become positive 36. Again, pag sinabing 6 square, ibig sabihin, 6 times 6, so 36. Negative times negative, positive. Then, positive times negative, negative. 4 times 6, what is 4 times 6? 24. Minus 5, less than 0. Then, 36 minus 24, that is 12 minus 5, less than 0. What is 12 minus 5? That is 7, then less than 0. Is it true? Mas maliit ba? Kasi class kapag ganito, less than to, diba? Totoo ba na mas maliit ang 7 kaysa sa 0? Hindi. So, this is false. Hindi totoo ito. Ibig sabihin, itong x is less than negative 5, hindi yan kasama sa solution set. Then, dito tayo sa pangalawa. Itong nasa gitna naman. What if meron kang x is greater than negative 5 but less than 1? So, pipili ka ngayon ng number na nandito sa gitna. So, kung ako sa inyo class, pag may choice na 0, 0 agad ang piliin ninyo. Kasi ang dali lang. You will substitute, halimbawa, x is equal to 0 na. You will substitute 0 for every x. So, papalitan mo lang to ng 0. So, x magiging 0 squared plus 4 times 0, then minus 5 less than 0. So, dahil ito ay 0, 0 na yan. So, ano na lang natira? Negative 5 less than 0. Totoo ba na mas maliit or mas mababa ang value ng negative 5 kaysa sa 0? So, this is true. Kasi class, di ba, pag negative na, mas mababa na siya. Pag palayo ng palayo sa 0, pababa ng pababa ang value. So, this is true. Ibig sabihin, kasama ito sa ating solution set. Then, yung pangatlo, x is greater than 1. So, ano yung mga numbers na greater than 1? Mamili ka lang. Pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 4, pwedeng 5. So, para mababa lang, gamitin natin ng x is equal to 2. So, ngayon, ganun ulit. Substitute nyo ulit dito class sa original na inequality na given. So, magiging 2 square plus 4 times 2, then minus 5 less than 0. Less than 0. 2 squared. Ang ibig sabihin ng 2 squared ay 2 times 2. Multiply mo siya sa sarili niya ng dalawang beses. So, magiging 4. Then, 4 times 2, magiging 8 minus 5 less than 0. What is 4 plus 8? That is 12 minus 5 less than 0. 12 minus 5 is 7 less than 0. Totoo ba na ang 7 mas mababa sa 0? Class, pag ganito pag nakaganyan yung less than, ibig sabihin, mas mababa yung number na nandito.
So, hindi po yan totoo. So, this is false. So, therefore, ang solution set lang natin ay itong nasa gitna. So, ang final step natin, step 5, so, step 5, dugtong ko na lang dito, class. The final step is to write the solution set. Ito na yung final answer. Diba sabi ko sa inyo, may tatlong way paano tayo magsulat ng solution set. So, pwedeng una, inequality notation. Inequality notation. Yung inequality notation, class, ito na yon, yung pinakasagot natin kanina. X is greater than negative 5 but less than 1. So, next po ay set builder notation. Set builder notation. So, ang set builder notation, ayan, all elements of x such that, kokopyahin mo lang ulit yun, x is greater than negative 5 but less than 1. Then, the last one is yung ating interval notation. Dito sa interval notation, class, gagamit tayo ng parentheses kapag ang given ay less than or, pag ang given ay greater than or less than. Kapag naman ang given ay may equal, gagamit tayo ng bracket. Kapag given ay greater than or equal or less than or equal. Okay? So, dito, class, dahil ang given natin ay less than, tas less than din ito, so, ang mangyayari dyan is parentheses, negative 5, and then, parenthesis pa rin, then yung number dito, 1. So, therefore, the answer is negative 5, 1. So, ibig sabihin, ito lang yung boundary nila. Greater than negative 5, pero mas mababa sa 1. So, therefore, this is your final answer. So, mamimili na lang kayo dyan. Now, paano yan ilalagay ngayon dito sa ating solution set? So, sa ating number line. So, since ito yung tamang sagot or ito yung nag-true, therefore, di ba ito yung circle natin, dalawang circle, so i-connect mo lang sila. So, therefore, ito yung iyong solution set. Lahat ng numbers na nandito sa pagitan ng negative 5 at 1. So, yan. Okay? So, that's number 1. Okay, for our last example, so we have x squared minus 2x minus 15 greater than or equal to 0. Okay, so anong step 1 natin? Step 1 is to equate the inequality to 0. So, x squared minus 2x minus 15, ito gagawing equal 0. Then, step 2 natin is to factor. So, factoring tayo. So, dahil 1 lang ulit yung kanyang numerical coefficient. So, we have x and then another x equal to 0. So, ano yung mga numbers? Pag minultiply mo, magiging negative 15. Pag inad mo, negative 2. Again, ano yung mga numbers? Pag minultiply, negative 15. Pag inad, negative 2. So, kapag nagmumultiply ka, para maging negative yung sagot, isang positive, isang negative. So, pwedeng negative 5 times 3, pwede namang positive 5 times negative 3. Pwede rin namang negative 15 times 1, pwede rin namang positive 15 times negative 1. So, wala na, diba? So, i-add natin ngayon yan. Ano ang negative 5 plus 3? So, dahil magkaiba sila ng sign, isang negative, isang positive, tapos ina-add mo, kunin mo ang sign na mas malaking number, so mas mataas ang 5. Anong sign ng 5? Negative. So, negative. Then, subtract 5 minus 3 is 2. So, nakuha natin agad yung negative 2. So, therefore, ito na yung ilalagay mo. So, isang negative 5 at isang positive 3. So, yan yung factors niya. And then, step 3. Ano yung step 3 natin? Critical points. X minus 5 equals 0. Then, x plus 3, ito, equals 0. Then, by APE, addition, property of equality, negative 5 will become positive 5. Positive 3 will become negative 3. So, these are our critical points. And then, step 4. Dito na tayo sa step 4. Ang unang gagawin, magkaroon ka muna ng number line. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sige, 6, 7. Then, dito naman ay negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, and to negative infinity. So, dito plus, ito ay 5. So, ito na yon. Ang magiging hati natin dyan is dito.
So, positive 5, then negative 3. So, ito na yun, negative 3. So, dahil tayo ay mayroong greater than or equal, yung equal na yan, ibig sabihin, yung ating circle dito ay shaded. Shaded yan. Shaded kasi may greater than or equal. Itong equal na to. Okay? So, nahati na sa tatlong part dito. 1, 2, 3. So, dito class, ano yung mga numbers na nandito? Negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, and so on. So, ibig sabihin, these are the numbers less than negative 3. And then, dito naman, ano yung mga numbers papunta sa positive infinity? 6, 7, 8, 9, 10, and so on. So, these are x greater than positive 5. Okay? And then, yung nasa gitna, from negative 3 to positive 5, so x is greater than, mas mataas sa negative 3, pero mas mababa sa positive 5. So, yan na yung tatlo. Yan na yung tatlong division natin. Yan, interval, tatlong interval. So, again, mas madali na, kunin natin itong factor. So, ano yung mga number, ano yung pwedeng number na kunin natin less than negative 3? So, kunin na lang natin ang negative 4. So, copyahin muna natin yung x minus 5, then x plus 3 equals 0. Ay, hindi natin gagamitin pa ng equals. Gamitin natin yung tunay na inequality symbol. So, greater than or equal. Okay? So, gamitin natin ang x is equal to negative 4. So, substitute. X will become negative 4 minus 5. Then, negative 4 plus 3 greater than or equal to 0. Then, ano nang sunod? Tingnan nyo to class. Negative dito, negative din sa gitna. So, magiging negative 9. Then, times. Magkaiba ng sign. Ina-add mo, pero magkaiba ng sign. Kunin ang sign na mas mataas na number. 4, negative. So, 4 minus 3 is 1. Then, greater than or equal to 0. Negative times negative, positive. 9 times 1 is 9. So, 9 is greater than or equal to 0. Is it true or false? So, this is true. Mas mataas. Kapag ganito class, mas mataas ba yung number na nandito kumpara dito? So, totoo. Kasi mas mataas naman talaga ang 9 kaysa sa 0. So, ibig sabihin, kasama sa ating solution set ang x less than negative 3. Then, try natin naman dito. Sabi ko nga, pag may choice na 0, piliin nyo ang 0. So, let's have x is equal to 0. So, kopyahin nyo ulit yung inyong factor kanina. X minus 5, quantity x plus 3. Ito, gamitin nyo. Greater than or equal to 0. So, palitan mo, substitute 0 minus 5. Then, 0 plus 3 greater than or equal to 0. 0 minus 5, negative 5. 0 plus 3, 3. So, negative times positive, negative. 5 times 3, 15. Totoo ba na mas mataas ang negative 15 sa 0? Hindi. So, this is false. Ibig sabihin, hindi kasama sa ating solution set itong interval na to. Then, last one, x is greater than 5. So, gamitin natin ang 6. X equals 6. So, again, ito yung factor, x minus 5, quantity x plus 3, greater than or equal to 0. Again, substitute. Yung x magiging 6 minus 5, then 6 plus 3, greater than or equal to 0. 6 minus 5 is 1. 6 plus 3 is 9. So, 1 times 9, 9. Totoo ba class na mas mataas ulit ang 9 kaysa sa 0? Yes, this is true. So, therefore, kasama sa solution set, ang x is greater than 5. And then, last step na, step 5. So, dito na ang solution set. So, again, pwede mong isulat by inequality interval. Pwedeng ganito lang isulat. X is less than negative 3 or x is greater than 5. Pwede rin namang set builder notation. All elements of x such that x is less than negative 3 or x is greater than 5. Or, ano yung last natin? Last way is through interval notation. So, sorry class. Meron pala akong... hindi, tama.
So, meron pala akong kalimutan class. Diba dahil ito ay may equal dyan. So, dapat pala ito ay shaded nga pala to, no? Shaded. So, ito dapat ay may equal. Then, ito rin may equal. Then, ito rin may equal. Then, ito rin may equal. Greater than or equal to 5. Less than or equal to negative 3. So, dito sa ating final answer or solution set, x is less than or equal to negative 3 or x is greater than or equal to 5. Then, ganun din dito. All elements of x such that x is less than or equal to negative 3 or x is greater than or equal to 5. So, ngayon, pag nilagay na natin siya sa interval notation, syempre, dahil ito ay merong equal, 'di ba? May equal dito. So, ano mangyayari? 'Di ba? Negative 3. So, papunta dito. Ang ating solution set dito sa sa number line, papunta dito. So, papunta sa negative infinity, then papunta sa positive infinity. Okay? So, dahil papunta sa negative infinity, so negative infinity to negative 3. Pero dito class, bracket na yung gagamitin kasi may equal. Yun, hindi nagagamit ng word na or, yun na, may equal din ito. So, bracket 5, then to positive infinity. Tapos pag infinity yung nilalagay natin, laging parenthesis yun. Laging parenthesis. Okay? So, dito lang magkakaroon ng bracket. Okay? So, this is the final answer. Dahil nag-true dito, nag-true din dito. So, dalawa yung sagot mo dito. X is less than or equal to negative 3. Ito na yun. Or x is greater than or equal to 5. Ito na yun. Okay? So, wag nyo kalimutan class. Nakalimutan ko kanina. Wag kakalimutan yung equal dito kapag may equal doon sa given. Okay? Okay, next example. Solve x squared plus 3x minus 10 less than 0. So again, ang step 1 natin, anong step 1? Equate to 0. So, ito kukunin mo lang, x squared plus 3x minus 10. Then, imbes na less than, gagawin mong equals 0. Okay? And then, ano pa? Step 2. You need to factor. So, kunin mo to, dahil ito, ang numerical coefficient niya lang ay 1. So, madali lang yan. Dalawang parenthesis, tig isang x. Then, ito, kunin mo yung constant mo, which is negative 10. Ano yung mga numbers, pag minultiply mo, magiging negative 10. Again, para maging negative ang sagot, dapat isang positive, isang negative. So, pwede positive 5 times negative 2. Pwede rin namang negative 5 times positive 2. Pwede rin namang 10 times negative 1 or negative 10 times 1. So, alin dyan yung pag-inad mo, magiging positive 3. Try natin to. What is negative 10 plus 1? Magkaiba ng sign, di ba? So, kukunin mong sign na mas malaking number. So, 10. Anong sign ng 10? Negative. So, magiging negative ang sagot, pero ima-minus mo. 10 minus 1 is 9. So, hindi pwede. Ang layo. So, pag ito naman, bawal to class yung plus tapos minus, diretso ganyan. At lalagyan nyo ng parenthesis para meron silang division. So, dito class, again, anong mas malaking number? 10 o 1? 10. Anong sign ng 10? Positive. So, positive ang sagot. Then, subtract 10 minus 1 is 9. Then, dito naman, negative 5 plus 2. Anong mas malaking number? 5. Anong sign ng 5? Negative. So, negative ang sagot. Then, subtract 5 minus 2, 3. Hindi naman negative 3 yan. So, marahil, ito ang sagot. Wow, marahil. So, ito class, 5 plus negative 2. Ano na mas mataas na number? 5. So, anong sign ng 5? Positive. So, positive ang sagot. Then, subtract 5 minus 2 is 3. So, therefore, ito na yung kukunin mo. Isang positive 5 at isang negative 2. Then, equals 0. Okay? Then, step 3, anong step 3 natin? Critical points. So, critical points na tayo, class. Paano kukunin ang critical points? X plus 5 equals 0. Then, ito, x minus 2 equals 0. Then, by APE, ano ulit ang APE? Addition, property of equality. So, this is positive 5, magiging negative 5. This is negative 2, magiging positive 2. Okay, so these are the critical
points. Then step 4, ito na yung medyo mahaba, yung sign test na natin. Pero bago tayo mag-sign test class, gagamit muna tayo ng number line. So sa number line, may dalawang arrow, then may 0, then 1, 2, 3, 4, 5, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, and so on. Again, dahil ang given natin ay less than, so wala siyang equal dito, anong gagawin natin? Yung negative 5, lalagyan lang natin ng circle dito, and then, hindi shaded kasi wala ngang equal doon. Then, positive 2. So, hindi rin shaded kasi wala rin namang equal doon. Okay? Now, nahati na ulit sila sa tatlo. Diba? Ito na yung tatlong division natin mula negative 5 papunta sa negative infinity. Paano ilalagay yan? X is less than negative 5. Then, yung isa naman, dito, mula negative 2 papunta sa positive infinity, magiging X is greater than 2. Ma'am, paano ilalagay itong nasa pagitan nila? X is greater than negative 5 but less than 2. Okay? Then, ano nang sunod na gagawin natin? Magkakaroon na tayo ng test points. Okay? So, una muna, yung X is less than negative 5. Ano yung mga numbers less than negative 5? Pwede na to, negative 6. So, what if X is equal to negative 6? So, you will use the given inequality. So, actually, class, pwede nyo gamitin to yung sa factored form ninyo. Try natin na. Pwedeng ito, or pwedeng ito. Try natin gamitin to. What if gagamitin natin to? X plus 5 and X minus 2. Pareho lang din na magiging sagot yan, class. Pero, hindi nyo gagamitin yung 0, yung equal pala. Less than ang gagamitin nyo dyan. So, less than 0. Less than. So, substitute negative 6. So, magiging negative 6 plus 5. Then, negative 6 minus 2 less than 0. So, eto class, nag-add ka na naman. Magkaibang sign. Isang negative, isang positive. Kunin ang sign na mas mataas na number, 6. Anong sign ng 6? Negative. So, negative. Then, subtract 6 minus 5, 1. Then, dito na class. Diba? Nang sabi ko, pag nasa unan ay negative, so, negative minus positive or negative dito sa una, negative din yung gitna, negative na yan. Then, i-add mo yung number 6 plus 2 will become 8. So, pag minultiply mo yan, negative times negative, positive. 1 times 8, 8. Is 8 less than 0? Pag less than, mas maliit ba ang 8 kesa sa 0? Is this true or false? So, this is false. So, ibig sabihin, hindi yan yung sagot. Then, next, how about this one? X is greater than negative 5 but less than 2. So, anong mangyayari dyan, class? Pipili ka ngayon ng number. Anong sabi ko? 0 ang piliin natin. Okay? So, gamitin ulit natin to. Class, linawin ko lang kahit ito yung gamitin nyo or ito yung gamitin nyo, pareho lang din na magiging sagot yan. So, X is equal to 0. So, gamitin natin to. X plus 5. Then, X minus 2. Pero ito yung gagamitin yung original, less than 0. So, 0 plus 5. Then, 0 minus 2, less than 0. Then, 0 plus 5 is 5. 0 minus 2 is negative 2. Positive times negative. Negative. 5 times 2, 10. Negative 10 less than 0. Totoo ba na mas mababa ang negative 10 sa 0? Yes, this is true. So, therefore, kasama ito sa solution set natin. And then, last one na. X is greater than 2. So, ano yung number na greater than 2? Pwede ng 3. So, X is equal to 3. Gamitin ulit natin to. X plus 5, then X minus 2, less than 0. Then, substitute 3. So, 3 plus 5, then 3 minus 2, less than 0. 3 plus 5 is 8. 3 minus 2 is 1. So, less than 0. What is 8 times 1? Plus, kapag ganito, walang nakalagay na plus or minus sa gitna. Multiplication yan, ha? 8 times 1 is 8. Totoo ba na mas mababa ang 8 sa 0? Hindi po. This is false. So, therefore, this is your answer. So, pag nilagay natin yan, class, dito, pag nilagay natin sa solution set, so, step 5 na, last na. Solution set.
So, ano yung una natin? Inequality interval. Ito na yung isusulat mo. X is greater than negative 5 but less than 2. Ano na yung pangalawa? Set builder notation. Diba? May braces. Braces ang tawag dyan. Then, X, all elements of X such that, kukopyahin mo lang, X is greater than negative 5 but less than 2. And then, ano yung pangatlo? Paano natin ilalagay ito? May equal ba dito? May equal ba dito? Wala. So, therefore, dalawang parenthesis yan. Isang para sa negative 5 and isang positive 2. So, therefore, these are your answers. Pwedeng ito, pwedeng ito, pwedeng ito. Paano pag ilalagay natin dito, class? Magmula dito, papunta dito. So, ito ngayon ang inyong final answer. So, ibig sabihin, hindi included ang negative 5, hindi rin included ang 2. Pero ang solution set, nasa pagitan nila. Pwedeng 0, pwedeng 1, pwedeng negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Okay?